Gandang araw sa lahat! At ayan na nga, dumating na yung balikbayan box na in-order ko. 2 jumbo box po yan dahil nga naipon na rin yung mga gamit at mga nabili ko. At trusted ko na rin naman ang kumpanya na to. Kasi nga po, ilang taon ko na rin ginagamit. At safe namang nakakarating sa probinsya namin. Unang-una kong ginagawa dyan, sinusulatan ko muna kung sino yung patadalahan ko sa Pinas. At syempre, naka-address yan kay mother. So after ko namang masulatan yan, ayan, nilalagyan ko na siya ng tape. Yung iba ba, nilalagyan ko talaga yan ng tape para naman secure. Kasi nga po, sa sobrang bigat, at saka naman minsan nahihila nila para naman maiwasang mabutas kaya nilalagyan ko talaga yan ng tape. Packing tape po yan. So sa bandang ibaba, 2 packing tape na po ang nagagamit ko dyan. At ayan na nga, nilalagay ko na yung mga pinamili ko nung 1 linggo. Bukod pa dyan, meron din akong mga naipon na mga sale. Pag kasi sale na, at saka matagal pa naman ang expiration date, talagang binibili ko yan, iniipon ko. Aba, ewan ko ba, ako lang ba ang naglalagay ng facial tissue? At saka toilet tissue? Kasi meron din naman yan sa Pinas, ewan ko lang, nakagawian ko na talaga, naglalagay ako niyan. Kahit nga sabi nila, masyado namang malaki, at pwede namang makabili sa Pinas ng mga facial tissue, at saka mga toilet tissue, ewan ko, talagang nilalagyan ko talaga ang box ko. So talaga namang cup ramen ang nangungunang nilalagay ko dyan. Sunod naman yung mga basic needs nila. Talagang di nawawala sa akin ang shampoo at saka conditioner. Kasi ginagamit ko din naman yan pag umuwi ako. At sinusigurado ko naman na marami din akong mga bar soap na nilalagay. Dating naman sa mga shampoo, talaga yung mga gusto nila ang binibili ko. May mga request din kasi sila na talagang hiyang sa kanila. At sa mga body soap naman, wala naman silang particular na brand na hinihiling. Kasi ako naman, pag body soap, yung refill na lang ang binibili ko. May mga lalagyan na kasi noon na inuwi ko rin na body soap, kaya sayang din. Kaya dito, yung mga refill na lang ang binibili ko. Kasi mas mura siya. At pinipili ko din yung mga pagkain na gusto ng bunso ko. Ang bunso ko kasi mapili yan sa pagkain, palibhasa galing siya dito. Tsaka inaalam ko rin kung ano yung mga gusto niya. Kaya naman halos lahat para sa bunso ko yan, pati mga laruan. Pag kasi nakakakita yan ng balikbayan box na dumarating, aba, tuwang-tuwa. Kaya syempre, bilang magulang, aba, tuwang-tuwa din ako. Kaya ayan, kahit mga laruan na gusto niya, talagang binibili ko. Aba, dyan man lang makabawi ako kasi ang tagal ko namang di nakauwi. At syempre, alam na alam ko namang matutuwa yun. Alam nyo ba, kahit nga asukal, tsaka asin, nilalagay ko na rin dyan. Sayang din naman kasi yung mga space. Kaya talagang sinisiksik ko yan at sinusulit ko talaga. Minsan pa nga yung mga niluluto ko dito ng mga ingredients, nagdadala din ako dyan. Yung mga hindi ba nabibili sa atin, nilalagay ko rin yan sa kahon kasi minsan nagluluto din ako doon. Syempre naman yung mga niluluto ko dito, gusto ko ring ipatikim sa kanila. Ilahan ko rin ng mga anak ko ng mga sapatos, pasalubong ko rin. At pagdating naman sa mga nababasag, binabalot ko talaga yan sa bubble wrap. Mahirap na, baka kasi mabasag, sayang pa, diba? Tulad na lang yan ng kape ni nanay, talagang binalot ko pa talaga yan. Para kahit naman ilagay ko sa kahon, safe na yan, diba? So ganyan lang naman ng mga technique, talagang lalagyan mo siya ng bubble wrap. O kaya, sa akin naman, minsan yung mga luma kong damit ang pinambabalot ko. Minsan nga, pati mga soy sauce at kung ano-ano, sinasama ko na rin dyan. Kasi kahit naman meron sa atin yung iba pa din yung lasa. At minsan din, pag nasa Pinas ako, talagang hinahanap ko yung lasa na nandito. Kaya naman, nagdadala ako at para naman ipakilala din sa pamilya ko kung ano yun. Sunod ko namang nilagay yung mga tsokolate at mga pagkain ng mga bata. Sa nakikita nyo, ayan, maayos ang pagkakalagay. At ayan na nga, naglagay din ako ng vacuum seal bag. May napangakuan kasi ako niyan ka talagang ibibigay ko sa kanya. So ayan lang naman ang tip ko sa pagkakahon, kailangan talaga masinop ka tsaka maayos. Kasi kung tutuusin, marami ka ring mailalagay dyan. Wala po kasing weight limit yang kahon. As long as hindi naman bulky at saka naman regular kang customer, tatanggapin din naman nila yung kahon mo. Alam nyo ba, ang pamilya ko mahilig yan sa mayonnaise at saka sa ketchup dito. Tiktad naman kasi ako gustong gusto ko yung mayonnaise at saka ketchup galing dyan. So ayan, hindi ko yan nakakalimutan at naglalagay talaga ako nyan pag nagpapabagahe ako. Mahirap ding magpabagahe kasi bukod sa magasto, syempre nakakapagod din. Pero dahil nga sa kanila, kaya baliwala naman sa akin yan. As long as masaya sila, masaya na rin ako. Yan o, hindi pa siya tapos. Kailangan
ko pa kasing lagyan ng damit yan sa ibabaw. Kaya kahit naman mapatungan niya ng ibang kahon, at least hindi mayuyupi yung nasa ilalim. O kaya naman, tuwalya ang nilalagay ko dyan sa ibabaw. Di ko muna isasara yan kasi nga may isa pa akong kahon na aayusin. At ayan o, kailangan ko pang lagyan uli.